Magandang araw! Welcome sa Values Education 10, Term 1, Week 11. Ngayong linggo, ating pag-aaralan ang mga paraan ng paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan. Para sa pamantayang pangnilalaman, natututuhan na mag-aaral ang pag-unawa sa sariling paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan. Para sa pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ng wasto at mapayapa ang sariling paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan upang malinang ang pagiging makatarungan. Para sa layunin pang pagkatuto, nakapagsusuri ng mga paraan ng paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan. Nahihinuhan ang sariling paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan ay mahalaga upang magkaroon ng wastong kamalayan at pag-unawa sa mga nararapat na ibigay sa kapwa na may kaakibat na paggalang sa kanilang dignidad at pakikitungo ng patas at pantay. Para sa lilinanging pagpapahalaga ngayong linggo, ito ay ang katarungan o justice. Balikan ang nakaraang talakayan tungkol sa mga paraan ng pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay. Ano ang kwento o karanasan sa likod ng bagay na ito na nagbibigay ng dagdag na kahulugan sa iyo? Paano ito nagpapahayag ng iyong paniniwala o relasyon sa Diyos o sa iyong espiritualidad? Paano nito napagtitibay ang iyong ugnayan sa Diyos? Para sa unang gawain, narito ang pagsuri ng artikulo o balita. Pangkati ng klase sa 6 na grupo. Ang bawat grupo ay magsusuri ng isang issue tungkol sa paglabag sa karapatang pantao. Bibigay ng guro ang mga paksang pag-uusapan ng bawat grupo ayon sa ulat ng Human Rights Watch. Una, buksan ang ilang mga webpage na tumatalakay sa mga issue ng paglabag sa karapatang pantao. Halimbawa, Human Rights Watch World Report 2023, Human Rights Situation of Indigenous Peoples in the Philippines. Pangalawa, ang bawat grupo ay may nakatalagang issue na susuriin. Para sa una at 6 na pangkat, diskriminasyon at karahasan laban sa mga indigenous people at mga katutubo. Para sa pangkat 2 at 5, human trafficking at child exploitation. Para sa pangatlo at 4 na grupo, mga atake laban sa mga periodista o mamamahayag. Basahin ng mabuti ang mga isyong nakatakda sa bawat grupo. Maaaring maghanap ng iba pang mga mapagkukunan na impormasyon upang mas maunawaan ang issue. Ang 4, tignan ang mga gabay na tanong sa pagsusuri. Ano ang issue na tinatalakay sa artikulo? Ilarawan ang paksang nakatalaga. Sino ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao? Anong mga epekto ang naidulot ng mga paglabag na ito sa buhay ng mga biktima? Ano ang naging tugon ng pamahalaan sa isyong ito? Sa paanong paraan titindig ang iyong grupo upang wakasan ang paglabag sa mga karapatang pantao? Panlima, ang bawat grupo ay inaasahang iulat ang kanilang pagsusuri at ibabahagi ito sa klase. Gumamit ng visual sa pag-uulat o anumang angkop na kagamitan upang maayos ang presentasyon. Ang pag-uulat ay hindi tatagal sa 5 minuto. Para sa ikalawang gawain, ito ay ang word association. Basahin at kilalanin ng mga salita. Mag-isip ng salitang maiuugnay sa mga ito at ilagay sa talahanayan. Pagkatapos ay hanapin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. Una, karapatang pantao. Pangalawa, katarungan. Pangatlo, dignidad. At ang pang-aapat ay paninindigan. May mga ulat na nagsasabi na patuloy pa rin ang pangamba ng mga mamamayan sa tuwing nakanonood, nakababasa, at nakaririnig ng mga balita ukol sa paglabag sa karapatang pantao. Mayroong takot, hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa kalagayan ng mga kasamang pamilya at kaibigan sa buhay. Ayon sa mga balita, laganap ang mga karahasan na dumidiin sa mga karapatan ng mga Pilipino.
Kabilang sa mga ulat na napapanood ay ang malawakan at sistematikong pagpatay ng libu-libong mga hinihinalang sangkot sa droga. Ang karahasang ito ay nag-iwan ng malaking dagok sa mukha ng katarungan ng sambayanan. Sinasabi na sa dami ng mga naging biktima ng drug war killings, napakakaunti lang ang seryosong naimbestigahan ng mga otoridad. Ang ilan ay naisang tabi na dahil sa kakulangan ng ebidensya o pilit na tinatago ang dahilan ng krimen. Naiulat din ang pagdami ng mga biktimang napasailalim sa red tagging o ang pagkilos ng paglalagay ng label sa mga individual o grupo bilang komunista, mga terorista ng komunista, o mga nakikiramay sa komunista. Ang mga biktima ay pisikal na napipinsala ng security forces at mga vigilante. May ilan na ang napaslang. Si Percival Mabasa, isang komentarista sa radyo sa Las Piñas, isang syudad sa Metro Manila. Higit lalong nagbigay ng pagkabahala ang buong sambayanan nang siya ay paslangin. Sa karahasang ito, naging sunod-sunod na ang mga balitang tungkol sa pagpapaslang at harassment sa mga mamamahayag. Mga paraan ng paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan. Una, pagpapalalim ng kamalayan ukol sa karapatang pantao. Ito ay kilala ngayon bilang human rights education. Ito ay nagbubunga ng kaalaman sa kanilang mga karapatan. Pangalawa, pagsasalita at pagpapahayag ng di pagsang-ayon sa mga paglabag sa karapatang pantao. Ito ay ang pagkakaroon ng boses na tumindig laban sa paglabag. Pangatlo, pakikibahagi sa proseso ng paggawa ng polisiya at pagpapatupad ng batas. Ang pagsasagawa ng mga batas na magsisilbing panangga sa anumang klaseng sitwasyong haharapin ng bawat isa, partikular na sa mga hindi makatarungang pagtrato. Pang-apat, pagkilos at pagtutulungan ng mga mamamayan laban sa karahasan. Ang pagkilos ay pagtutulungan ang magtutulak sa mas epektibong proteksyon sa mga karapatang pantao. Ang human rights education ay tuwirang nakatuon sa mga karapatang pantao at tinutukoy bilang edukasyon sa karapatang pantao. Mahalagang malaman ng bawat Pilipino ang kanilang mga karapatan dahil isa itong sandata upang maprotektahan ang sarili laban sa anumang anomalya. Nakasaad sa Artikulo 19 ng Universal Declaration of Human Rights na ang lahat ay may karapatan sa kalayaan ng opinyon at pagpapahayag. Kasama rito ang kalayaang magkaroon ng sariling opinyon nang walang panghihimasok. Sa pamamagitan ng pagsasalita at pagpapahayag laban sa mga paglabag ay napalalakas ang pag-unawa sa kahalagahan ng paggalang sa karapatan ng bawat isa. At higit sa lahat, nagbubuo ng isang lipunan na may respeto at katarungan para sa lahat. Ang aktibong pakikibahagi sa proseso ng paggawa ng polisiya at pagpapatupad ng batas ng pamahalaan ay mahalaga sa pagpapalakas ng mga mekanismo para sa proteksyon ng karapatang pantao. Ayon sa UN Department of Economic and Social Affairs, ang pagkakaroon ng dialogo at konsultasyon sa mga ahensya ng pamahalaan ay nagbibigay ng oportunidad para sa pagtuklas ng mga solusyon sa mga isyu ng karapatang pantao. Ang mga polisiya at batas na inidisenyo sa pamamagitan ng kolaboratibong proseso ay may mataas na antas ng pagtanggap at suporta mula sa mga mamamayan. Ito ay nagpapalakas ng lehitimasyon ng pamahalaan at nagpapalakas ng kanilang kapasidad na mamuno at magpatupad ng mga reforma. Ang mga pangunahing individual tulad ng mga NGO o non-government organizations na taos-pusong nagbibigay kalinga sa anumang isyong kinakaharap ng mamamayan. Pangalawa, ang pagkakaisa ng komunidad sa pagtugon sa mga isyu ng karapatang pantao ay nagbibigay ng mas malakas na impluwensya at kapasidad na magdulot ng positibong pagbabago. Ang pag-unawa at pagpapalakas sa bawat isa sa mga paraang ito, maaaring makamit ang isang lipunang may respeto sa karapatang pantao at nagtataguyod ng makatarungang pamayanan para sa lahat. Sa pamamagitan ng nabanggit, mas malakas ang pagtindig ng bawat isa sa karapatang pantao. Para sa ikatlong gawain, ito ay ang pagbuo ng kampanya poster. Bumuo ng 4 na grupo.
Ang bawat grupo ay inaasahang lumikha ng poster na nagpapakita ng kahalagahan ng paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan. May nakatalagang paksa ang bawat pangkat upang maging focus ng poster. Para sa unang pangkat, pagpapalalim ng kamalayan ukol sa karapatang pantao. Sa pangalawang pangkat, pagsasalita at pagpapahayag ng boses laban sa mga paglabag. Para sa ikatlong pangkat, pakikibahagi sa proseso ng paggawa ng polisiya at pagpapatupad ng batas. Para sa ikaapat na pangkat, pagkilos at pagtutulungan ng mga mamamayan. Maaring guhit kamay ang paggawa ng poster o gumamit ng online editing site. Ang pangunahing prinsipyo ng isang taong may paninindigan sa karapatang pantao ay ang paggalang sa dignidad ng tao. Ang pagpapahalaga sa dignidad ng bawat individual ay nangangahulugan ng pagtrato sa kanila ng may paggalang at pagkilala sa kanilang halaga bilang tao. Ayon sa Universal Declaration of Human Rights, ang lahat ng tao ay pinanganak na malaya at pantay-pantay sa dignidad at karapatan. Ayon sa Section 11, the state value the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Ayon sa 1987 Constitution of the Republic of the Philippines Article 2. Mahalaga ring malaman na malaki ang papel ng mga mambabatas, gobyerno, at politiko sa pagprotekta ng dignidad ng Pilipino. Sila ang nangunguna sa pangangalaga ng mga karapatan ng mamamayan. Sabi ni Nelson Mandela, nasa inyong mga kamay ang paggawa ng isang mas mabuting mundo para sa lahat ng naninirahan dito. Upang magkaroon ng isang ligtas na pamayanan, ang bawat isa ay may karampatang responsibilidad na makapag-ambag sa kaayusan nito. Ang mga paraan upang mapaigting ang paninindigan sa karapatang pantao ay mga kasangkapan lamang sa pagbuo ng isang makatarungang pamayanan. Ang kailangan ng komunidad, pamayanan o ng buong Pilipinas ay pagbabago. At ang pagbabagong iyon ay laging nagsisimula sa sarili. Ang sariling paninindigan sa karapatang pantao tungo sa makatarungang pamayanan ay nagsisilbing daan upang magkaroon ng kamalayan sa nangyayari sa lipunan. At kapag may kamalayan ng isang tao, mayroon silang pangunawa sa sitwasyon at natutukoy ang kanilang pagkilos tungo sa kanilang kapwa. Ang pagkilala at paggalang sa karapatang pantao ay humahantong sa patas at pantay na pakikitungo sa bawat isa. Ang makatarungang pamayanan ay isang lipunan kung saan ang lahat ng tao ay tinatrato ng makatao, makatarungan, walang diskriminasyon at may pantay-pantay na oportunidad. Ang mga prinsipyo ng karapatang pantao ay nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at katarungan na siyang pundasyon ng isang makatarungang lipunan. Sa loob ng makatarungang lipunan ay mapayapang makapamumuhay ang mga mamamayan. Hanggang dito na lamang, kita tayo sa susunod na aralin.